And hello guys, once again, welcome back to my channel. Panibagong araw at panibagong reaction video ang ating pag-uusapan ngayon. Dahil from Tulpo, ngayon ay NBI naman. Grabe no, hindi natin lubos ma-imagine na yung tinutulungan nila noon, sila pa yung may ganang magpatulpo ngayon. Siyempre, sino yung hindi masasaktan dyan, di ba? Sobrang napakalaking insulto po ito kay Kuya Bal. So, syempre, hindi rin natin masisisi na gano'n na lang yung galit ni Kuya Bal, di ba? Kahit kunting ano man lang sana, respeto at kahit kunting ano lang, utang na loob. Kasi sila din naman ang dahilan, ang kalingap din naman ang dahilan kung bakit meron silang ganitong buhay ngayon. At dito nalaman natin na ito pala ang dahilan, no? Ito pala ang katotohanan. So, sana, Sir Rapi Tulfo, sana inalam nyo muna ang lahat kung ano nga ba talaga ang katotohanan bago pa man dumating dyan. Kasi ang pagpapatulpo nila guys, hindi lang naman ang kalingap ang napapahiya. Mas napapahiya yung pamilya nila. So kung sa tingin nila itong pagpapatulpo nila ay para magkaroon ng katahimikan yung pamilya nila, sa tingin ko mas lalong gumulo yung pamilya nila kasi mas marami na tuloy mga bashers, mas marami na ang nagagalit dito sa kanilang pamilya. Yung mga sulid na nagmamahal sa love team dati nila ay parang nanggagalaiti na sa galit. No, nawala yung awa nila, nawala yung respeto nila dito sa ginawa nila ngayon dito kay Kuya Bal. So mamaya ay ating alamin kung ano nga ba ang katotohanan at sana ay makarating ito no kay Rapi Tulfo, sino man yung mga staff niya doon, kasi sana alamin nila muna yung ano nga ba ang katotohanan. So mamaya lang konti atin yung pag-uusapan pa, pero bago ang lahat, please don't forget to subscribe sa ating channel, paki-like and share ang ating video at paki-turn notification bell para updated every time na mag-a-upload po tayo. At ating suportahan ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog in Kalingap Rap. Suportahan po natin ang mga keyboys, Kalingap partners, mga charity vloggers sa Pilipinas. So tumutulong sa ating mga kababayang mahihirap, huwag nating kalimutan. Nandyan din po ang makasama nating Kalingap reactors. Suportahan din po natin. So ngayon guys, itong clip video na to, mula po ito kay Kalingap Rap. So ito ang katotohanan na dapat malaman ng lahat. Panoorin ba natin to? Kung nakakapag-vlog din, may mga nagpa-vlog pa dyan. Alam niyo na kung sino-sino yan. Para kung sino yan. Tapos tayo pang pagbibintangan na pinagdadamot. Kung bira naman. Wala. Totoo lang. Ito po, real talk po ito. Ito po, real talk po ito. Sa totoo lang po, ano. Kaya ako nasaktan. Diba nasa vlog ko? Nasaktan ako kasi diba may comment si Biancy dun sa post ni Dr. Lab na siya yung pipiliin pa rin Banacoli. Sa totoo lang po, dun po talaga ako nasaktan. Nasaktan ako pero tahimik lang ako ng mga araw na yan. Hinayaan ko na lang. Kasi ba't ako nasaktan? Kasi parang nabaliwala yung mga pinaghirapan ko. No? Ito po, huwag niyo pong i-bash si Biancian. Gusto ko lang mag-open din po sa inyo. Nang naramdaman ko nang mabasa ko yung post na yun. Yung comment ni Biancy dun sa... Nabasa niyo po ba yun? Yung sa dulo ay ang pipiliin pa rin niya si Doc Lab. Nasaktan talaga ako dun kasi sa totoo lang mas nakatulong pa kay Doc si Biancy. Anong naitulong ni Doc? Naitulong ni Doc may lapit sa akin. Pero si Biancy, malaki din yung naitulong niya kay Doc. Mas nakatulong pa nga siya kay Doc. Ang daming naipundar ni Doc dahil kay Biancy. Kaya nasaktan ako, bakit mas pinili niyang, parang mas grabe yung pasasalamat niya kay Doc, pero sa akin, parang ganun ba? Ano? Mas grabe yung pasasalamat niya kay Doc, pero sa akin, parang ganun ba? Ano? Doon talaga ako nasaktan. Sa part na yun. Okay na sana kung wala yung, saka ang dami rin nag-comment, saka dahil din dun sa comment na yun, muling nag-apoy. Kasi okay na yung vlog, tapos na yung vlog. Okay na, tapos na. Ang ganda ng vlog. Nabilib yung tao kay Biancy. Pero dahil sa comment na yun, ayan, nagbutasan na naman tuloy sila. Nagbutasan na naman sila kasi bakit ka naman makakomment ng gano'n na parang
nasaktan talaga ako kasi syempre ginawa ko lahat para sa kanila. Diba? Pinakamalaking pabahay. Ginawa ko siya ng pinakamalaking pabahay kasi gusto kong ibalik yung mga syempre ako naman nag-views naman tayo. Diba? Nagkakaroon tayo ng views. May mga nag-sponsor naman. Gusto kong ibalik yun. Na sige, palaki natin yung bahay mo kasi yung kinikita naman din natin sa pagbablog. Gusto ko, maging makita nila yun na binibigay ko sa iyo. Diba? Inano ko kay Eds para, kasi that time, walang sobrang halos siya ata yung pinaka mahina yung views sa mga Kalingap Angels. Pinakasikat nun si Dara, Carla, pero guys, huwag niyo i-bash po si Biancy. Gusto ko lang maglabas ng salong. Tapos yun, basa ko yung comment na yun. After all ng mga effort ko, akala kasi siguro ang dali lang ng ginawa ko na pagpapasikat. Si Edo nga iputusin, pa yun, nagdadalawang isip pa yun kasi syempre katatapos lang nung kay Eric ba yun? Tama? Pero dahil sa respeto sa akin ni Eds, dahil sa wala siyang pakialam kung mabash man siya, kung ano sabihin sa kanya ng tao, dahil sa gusto niyang tulungan ako, pumayag siya na sige tandem, love team. Tapos yun, hanggang sa naging nag-work, naging successful. Kasi nga that time walang sponsor, yung views hindi ganun kalakas. Ganun po okay. Kung ano mo pwede makatulong, iniisip ko talaga, iniisipan ko ng paraan. Kaya nag-usap kami ni Insan. Sabi na, sige Insan, ikaw ang masusunod. Yun lang, masakit lang talaga na after nung parang mas grabe yung niya kay Doc. Hindi ko naman kasi si Doc naman yung lumapit sa atin. Pero anong naitulong ni Doc maliban sa nailapit sa atin? Diba? Kung tutuusin, mas maraming naitulong pa si Biancy kay Doc. Diba? Yung kay Marian nga, nung pinasa niya sa akin after nung pabahay siya na yung nag-vlog diba? Di ko na siya doon. Ikaw nang bahala dyan. Kung ano-ano na yung kinontent. Yung iba, mga exploitation na talaga Kaya siguro na din yung channel niya kasi ibang klase yung content talaga. Mga ginagawa ng issue, kung ano-ano. Yan ang sana wag mangyari sa family ni. Gusto talaga ni Kalinga Prab ng peaceful lang. Kung aalis man sila, gusto niya aalis sila ng kusa na masaya ang lahat. Pero kabaliktaran ang nangyari. And ang napakasakit pa, umabot pa sa tulpo. At ngayon, balita-balita is nandun daw sa NBI para magreklamo. So, napaka-ungrateful talaga. Kasi, kunting respeto lang naman sana yung hinihingi ng Kalingap. Siyempre, utang na loob. Diba? Kasi napakalaki din naman ang naiambag ng Kalingap dito sa kanilang pamilya. So nakikita natin si Kalingap Prab, naawa po tayo sa kanya kasi hindi niya expect talaga na darating sa point na ipapatulpo yung pamilya nila, ipapatulpo yung papa niya. Okay lang sana kung hindi nila tinulungan. Ang masakit is beneficiary pa talaga nila. Yun lang naman sana yung tanawin nilang utang na loob. At saka nangyari pa ito during sa kasal pa mismo sa anak ni Kuya Bal. So sana alamin ito ng Rapi Tulfo kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari bago pa man pumunta sila sa Tulfo, bago pa man sila magpatulfo. Kasi sinabi ni Kalinga Prab dito na palagi talaga niyang ina-advisean itong pamilya nila Biancy. Palagi niyang chinachat, palagi niyang inaalam kung ano yung nangyari, na huwag magpadala sa mga sulsul, huwag seryosohin yung mga bashers. Kaya lang parang naging sarado na po yung utak nila kasi nandyan yung mga nakapaligid. Parang yung gusto kasi ng mga tao nakapaligid din sa kanila is magkagulo para maalis sila sa Kalinga, para siguro masulo nila. Aside from that, siguro may pira na involved, So sa tingin nila, sige, kaya na natin to, kaya time na para lalaban na tayo. So
So yun ang nangyari. And ngayon sobrang gulo na po. Marami na ang nadadamay. Marami na ang nakisawsaw. Yung umalis dati, ngayon bumalik, nakisawsaw na naman. More gulo talaga ang nangyari dahil dito sa kanilang ginawa. And sila rin naman ang may kasalanan kasi in the first place, sila yung mga nagsusumbong, sila yung sumasagot sa mga chat, sa mga comment. Naawa tayo dito kay Kalinga Prab kasi kung nakikita niyo po siya habang nagsasalita, parang ayaw talaga niyang mangyari ito. No, gusto niya na okay sana. Kasi yung goal lang naman niya is tumulong, makapagbigay tulong sa mga nangangailangan. Pero kabaliktaran pala ang nangyari. Kahit sino naman, kahit sinong tatanungin natin at kahit sinong tao pa yan, syempre masasaktan talaga yan. Isa rin sa kinaiinisan niya dito is mas pinili pa ni Dalaga, yung kapitbahay niya. No, na alam naman natin kung sino talaga ang tumulong dito sa kanila. So mas pinili pa niya yun. Instead sana si Kalinga Prab yung piliin niya. So yun, nasaktan din si Kalinga Prab sa part na yun. Pero hindi na siya kumibo. Talagang kinikimkim niya yung sakit na nararamdaman niya yung mga panahon na yun. Yung huling sinabi nito ni Kalinga Prab ay sana magkaayos at sana magkapatawaran. Yun pa rin yung gusto ni Kalinga Prab, na sana mahinto na to at sana hindi pa umabot sa pinaka-worst na mangyayari. So yan lang muna guys ang ating update, and patuloy pa tayong magbibigay update dito sa kaganapan ngayon. Huwag kalimutan mag-like and share ng ating video at i-comment po dyan sa ating comment section kung ano pa yung masasabi nyo dito sa ating topic ngayon. Ito po yung host na si Chloe TV. Thank you for watching.